First love, ito ang pag-ibig na kailanman ay hinding-hindi mawawala o malilimutan ng ating isipan. Ito rin ang klase ng pag-ibig na maaaring mag-iwan ng magagandang alaala sa paglipas ng panahon. Ikaw kabarangay, anong karanasan ang tumatak sa iyo noong nakilala mo ang first love mo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Renato, 30 years old at panganay sa 5 magkakapatid. Ako ang breadwinner ng pamilya at nagtatrabaho noon sa Australia bilang OFW. Naging waiter ako sa pinapasukan kong restaurant sa Canberra, ang capital city ng Australia. At 10 taon yung naging kontrata ko doon. Mahirap, pero kailangan kong kumayod. Simula nang mamatay ang aking tatay sa sakit na cancer. Simula nang iwan kami ng aking ama, ay itinuong ko ang aking sarili sa trabaho at sa pamilya. Sa 10 taon kong pagtatrabaho sa ibang bansa ay naipatayo ko na ang bahay namin. Napag-aral ko na rin ang aking mga kapatid at naibibigay ko naman ang mga gusto ng aking nanay Lydia. Hindi ko na inisip kung may matitira pa sa sahod ko para naman sa pangsarili kong mga gusto. Ang mahalaga ay maibigay ko ang pangangailangan ni nanay at ng mga kapatid ko. Maging maayos lang ang buhay nila at maging masaya ay okay na ako. Umikot ang mundo ko sa pagtatrabaho, Papa Dudut, at maibigay ang pangangailangan ng aking pamilya. 30 anyos na ako at sa buong pamamalagi ko sa Australia ay hindi ako nagka-girlfriend. Kahit nung magtrabaho ako sa Australia ay wala rin akong naging nobya. Ipinangako ko kasi sa aking sarili na pagtatapusin ko muna ng pag-aaral ang aking mga kapatid bago ako mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Unti-unti ko namang natupad ang mga yon, Papa Dudut. At dahil doon ay napagdesisyonan ko muna noon na magbakasyon sa Pilipinas para makita naman ang ipinatayo kong bahay para kina nanay at sa mga kapatid ko. Renato! Anak! Nay! Sa wakas, nakauwi ka na. Pasensya na kung late ako sa pagsundo sa'yo. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman po, mga 30 minutes lang. Sabi ko naman po sa inyo, magta-taxi na lang ako. Ay naku, sayang ang gastos kung magta-taxi ka pa. Siguradong malaki ang magiging pamasahe mo. Isa pa, marami kang dalang gamit, kaya siguradong mahihirapan ka. Baka samantalahin ka pa ng ibang taxi driver dyan. Oo nga po eh. Kaya ang hirap mamuhay dito sa Pilipinas. Minsan, sarili mo pang kababayan yung manloloko sa'yo. Samantalang, pare-pareho lang naman tayo na gusto makarao sa araw-araw. Kaya nga nag-arkila na lang ako ng sasakyan natin pa uwi. Mas mura at mas komportable pa sa biyahe. Salamat, Nay. Wala yun! Siya nga pala, Renato. Hanggang kailan ka rito sa Pilipinas? 6 na buwan lang po. Ha? Ang tagal nun ah. May ipon naman po ako. Huwag niyo nang alalahanin yung gastos. Tsaka, halos 10 taon din ako nawala. Gusto ko naman makasama kayo ng matagal-tagal. Ay kung sa bagay, marami na ring nagbago mula nung umalis ka. Eh, Nay, saan niyo pala gusto magbakasyon? O kaya, baka may gusto po kayong bilhin o kainin. Naku, ang totoo anak. Matagal ko nang gustong bumili ng alahas. May binibenta kasi sa akin yung kapitbahay natin. Kaso, hindi ko nabili. Kulang pa kasi yung budget ko. Baka pwedeng yun na lang. Ganun po ba? Sige po, bibili natin yan. Ay talaga? Oo naman po, Nay. Naku, napakabait talaga nitong anak ko. Kaya paborito ko to eh. Pahalik nga. Kayo talaga. Pinaliguan niyo pa ako ng halik sa pisngi. Tsaka alam ko naman pong binobola niyo lang ako.
Uy, hindi Sa lahat ng anak ko, ikaw lang yung hindi nagpapasakit ng ulo ko. Bakit, Nay? Pinapasakit na ba ng mga kapatid ko yung ulo nyo? Ay, kung alam mo lang, Renato, yung isa mong kapatid na babae, gusto palaging sumasama sa mga barkada. Magbi-beach daw sila. Hindi ko pinayagan kasi malayo at may mga kasamang lalaki. Kayo naman, Nay. Para namang hindi kayo dumaan sa pagkadalaga. Sana pinayagan nyo na. Anong payagan? Nako, hindi Iba na ang mga kabataan ngayon. Hindi tulad ng mga panahon nyo na may mga takot pa sa magulang. Masyado na silang mapupusok ngayon. Alam mo ba yung anak ng kapitbahay natin? Grade 10 pa lang, buntis na. Kayo talaga. Tayo na lang kaya mag-beach magkakasama. Tagal ko na rin hindi nakakita ng dagat. Doon sa Australia, puro mga building at sasakyan lang nakikita ko. Talaga ba, anak? Uy, sige. Sigurado ako matutuwa ang mga kapatid mo. Papadudot ni minsan ay hindi ako humindi sa mga gusto ng aking ina. Kung ano ang mga bagay na gusto niyang bilhin at gawin ay palagi ko yung sinusunod. Madalas nga ay kulang pa ang pinapadala ko sa panggastos nila sa bahay. Minsan ay naiinis ako dahil halos kakapadala ko pa lamang ng pera sa kanila, wala pang isang buwan ay ubos na. Pero kahit na ganoon ay hinahayaan ko na lamang. Dinadaan ko na lamang sa pag-iinom ang inis ko. At kinabukasan ay balik na naman sa normal ang lahat. Paulit-ulit lang ang nangyayari sa akin at wala naman akong magawa dahil para din naman sa kanila yung ginagawa ko noon. May mga pagkakataong nangungulila ako noon sa aking pamilya. Mahirap man ay tinis ko ang mga araw na ako lamang ang mag-isa. Papadudot minsan nga ay naisip ko na umuwi na lamang at maghanap ng trabaho. Pero tuwing sasagi sa isipan ko ang mga bagay na yon ay palaging may nangyayari na hindi ko inaasahan. Nang minsang magpaalam ako sa boss ko na mag-resign ako ay sakto namang naaksidente ang bunso kong kapatid. Nabangga raw ng kotse ang minamaneho niyang motor. Wala akong nagawa kundi ang ipagpaliban na lamang muna ang pag-uwi ko sa Pilipinas dahil nabaon ako sa utang noon sa mga kaibigan ko sa Australia para sa pampapagamot sa kapatid ko. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga panahong yon, papadudot. Wala kasi sa buwanang budget ko ang emergency fund na gagamitin para sa ospital kaya nakahiram ako sa mga kasama ko sa trabaho. Itinuloy ko ang pagtatrabaho sa Australia kasi ayaw ko namang pumayag na magtrabaho si nanay. Matanda na siya at may mga iniinda na ring mga sakit. Kaya kahit halos magkandakuba na ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ay nagtiyaga pa rin ako dahil kailangan ako ng pamilya ko. Isang buwan pa nga lang ako noong nagbabakasyon sa Pilipinas, papadudot, ay naimitehan ako ng mga kaklase ko noong high school na pumunta sa aming class reunion. Nung una ay ayaw kong pumunta dahil nahihiya ako. Alam ko kasing mas successful na sa akin ang mga kabatch ko. Pero nang malaman kong may isang tao na naging importante sa akin ang dadalo, hindi na ako nagdalawang isip pa at pumayag na sa imbitasyon nila. Pakiramdam ko tuloy ay nanunumbalik ang masasayang nangyari noong high school pa ako. Pumunta ako sa class reunion namin at doon ko siya nakita. Hindi pa rin siya nagbago, papadudot. Maganda pa rin siya tulad ng dati at masasabi ko talagang first love never dies. Dahil nang magkita muli kami ay muling bumilis ang tibok ng aking puso. Muli kaming nagkita ng babaeng una kong minahal, papadudot. Siya nga pala, ang pangalan niya ay Luisa. Luisa! Uy, Renato! Ikaw pala! Upo ka. Bakante pa naman dito sa tabi ko. Sige, salamat. Kumusta na? Okay naman. Tagal na nating di nagkita. Ilang taon na nga ba?
Oo nga eh. Siguro mga 12 years na. 12 years na? Pero Hanep, hindi ka pa rin nagbabago. Ang ganda mo pa rin. Ikaw rin, hindi ka pa rin nagbabago. Gwapo pa rin? Hindi. Bolero ka pa rin. Uy, hindi kita binobola. Totoo sinasabi ko. Maganda ka pa rin talaga. Ay nako, ewan. Ewan ko sa'yo. Nga pala, may asawa't anak ka na ba? Bakit mo naman natanong? Oh, wala naman. Baka kasi may magalit at biglaan na lang ako suntukin dito habang kausap kita. Wala no. Matagal nang wala. Ibig mo sabihin, single ka ngayon? Oo. Single mom. O bakit parang nahihiya ka na single mom ka? Iilan lang kasi sa mga kaklase natin yung may alam tungkol sa anak ko. Isa ka lang sa mga sinabihan ko. Ganun ba? May gusto sana ako itanong sa'yo eh. Kung okay lang. Ano ka ba? Para namang wala tayong pinagsamahan. Sige lang, magtanong ka lang. Matagal ka na bang hiwalay sa asawa mo? Mga 2 taon na rin siguro. Wala eh. Naghanap pa rin ng iba eh. Isipin mo yun, 5 taon na yung anak namin saka pa siya nagloko. Hindi ka niya deserve. Eh ikaw, sigurado ako may sarili ka ng pamilya. Wala. Hindi ko muna iniisip yun sa ngayon. Ha? Bakit naman? 30 years old ka na, di ba? Oo. Kaso, mas priority ko muna ngayon si nanay at mga kapatid ko. Breadwinner kasi ako, panganay. At ako lang kumakahit sa amin simula nung namatay si tatay. Kaya heto, single pa rin simula nung maghiwalay tayo. Ibig mong sabihin, never ka pa nagka-girlfriend pagkatapos nung sa atin? Oo, kasi nung maghiwalay tayo, hindi man nawala yung pagtingin ko sa'yo. Diba, ipinangako ko sa'yo noon na ikaw yung pakakasalan ko. Kung nagkataon pala, ako sana'y naging tatay ng anak mo. Ay, alam mo, masarap yung spaghetti nila rito. Gusto mo ba ikuha rin kita? Hindi na, okay na ako dito sa iniinom ko. Sigurado ka? Oo, ayaw kumain ng marami. Sige, ikaw bahala. Masarap pa naman yung mga handang pagkain. Mag-uwi ako mamaya para sa anak ko. Luisa, pwede ba tayo magkita ulit? Ha? Bakit naman? Wala naman. Gusto lang kita makasama madalas habang nagbabakasyon ako rito. Babalik na kasi ako ulit sa Australia after 6 months. Sige, okay lang. Ikaw bahala. Papadudot pakiramdam ko ay nagkaroon ulit ako ng pag-asa sa sinabing yon ni Luisa. Naging memorable ang gabing yon para sa akin. Hindi nga ako nakatulog dahil magdamag kong iniisip kung ano ang susunod kong gagawin kapag nagkita kaming dalawang muli. Inaamin ko na may nararamdaman pa rin ako para sa kanya. Naghiwalay lamang kami dahil mas inisip ko ang kapakanan ni nanay noon. Pero maayos naman kaming naghiwalay ni Luisa at sinabi ko sa kanya na kailangan ko munang magtrabaho sa ibang bansa para may pangtustos sa gastusin ng aking pamilya. Hindi naman siya kumontra sa mga sinabi ko noon. Yun nga lang ay nang maging OFW ako ay nawala na rin ako ng balita sa kanya. Lumipas man, papadudot, ang mahigit 1 dekada na hindi kami nagkita ay nananatili pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko naman inaasahan na sa pagkikita namin ay manunumbalik ang mga masasayang ala-ala naming dalawa sa aking isipan. Natatandaan ko na noong kami pa ay masaya naman ang naging tagbo ng relasyon namin, sabay pa nga naming pinapangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero biglang nagbago ang desisyon niya nang magkasakit ang kanyang ina. Hindi niya raw kayang iwanan ang nanay niya kasi sila na lang ang magkasama sa buhay. Maaga rin kasing nawala ang tatay ni Luisa kaya tanging ang kanyang ina ang naging sandalan niya ng mahabang panahon. Naunawaan ko naman ang dahilan niya pero hindi ko naman pwedeng ipagsawalang bahala na lamang ang kagustuhan kong makapagtrabaho sa ibang bansa. Lalo't kapos kami noon dahil si nanay na lamang din ang naging katuwang ko para mabuhay kami.
Nakakatuwa lang na kahit papaano ay naiahon ko sa hirap ang pamilya ko, Papa Dudut. Unti-unti kong nakikita ang mga bagay na pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Kaya hindi naman siguro masama kung sakaling hayaan ko namang maging masaya ang sarili ko sa muli naming pagkikita ni Luisa. Papadudot ng mga oras na magkausap kami ay marami akong gustong sabihin sa kanya. Gusto kong ipakita kung gaano ako kasaya na nagkita kaming muli. Kaya lang ay kakaunti lamang ang oras na kami ay nagkausap. Pero nangako ako noon sa sarili ko na kung magkikita pa kami ay hindi ko na palalampasin ang pagkakataon sapagkat gusto kong ligawan siyang muli ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko, Papa Dudut. Nagkita kaming muli ni Luisa sa isang restaurant sa Makati. Sa muli naming pagkikita ni Luisa ay hindi ko maitago ang sayang nararamdaman ko. Ganon pala talaga kapag gusto mo ang isang tao. Kulang ang isang araw na kasama mo siya. Kung pwede nga lang ay huwag na sanang matapos ang oras na magkasama kaming dalawa. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi ko habang kausap ko siya at pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko sa sobrang kaba habang kausap ko si Luisa. Hindi ko nga siya magawang titigan ng diretsyo sa mga mata dahil naiilang ako. Pero hindi ko hinayaan na pangunahan ako ng kaba noong mga oras na yon. Inamin ko sa kanya na gusto ko siya at nung una ay tila nag-aalinlangan siyang sumagot nang aminin ang totoo kong nararamdaman para sa kanya. Hindi rin naman siguro masama kung sakaling manligaw ako sa kanya kasi nga single naman siya at hiwalay sa asawa. Tatanggapin ko naman kahit may anak na siya, Papa Dudut. Alam kong hindi magiging madali ang lahat sa amin pero kahit ano pa man ang pagsubok na dadaanan naming dalawa ay handa akong harapin makasama lamang siya. Hindi ko naman pinalampas ang sandali na magkasama kami at tinanong ko siya kung maaari ba akong dumalaw sa bahay nila. Pumayag naman siya, Papa Dudut. Pagkakataon ko na kasi yon para patunayan sa kanya na handa akong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa kanya. Noong mga oras na yon ay nakatayo ako sa harap ng pinto ng bahay niya. Nagdadalawang isip pa akong mag-doorbell pero nandun na rin naman ako kaya nilakasan ko na ang loob ko, Papa Dudut. Sino naman kaya to? Sandali lang. Surprise! Renato, ikaw pala. Hindi mo man lang sinabi na dadalaw ka? Gusto sana kita sorpresahin kaya eto, para sa'yo pala. Salamat. Nag-abala ka pa? Halika, pasok ka. Mag-isa ka lang ba? Oo. Pasensya ka na, medyo magulo tong bahay. May gusto ka bang inumin? Juice, soft drinks? Kape, meron ka ba dyan? Oo. Sandali, ipagtitimpla kita. Maupo ka muna. Nasaan pala yung anak mo? Kasama ngayon ng tatay niya. Kapag weekend, sinahayaan ko muna silang mag-ama. Luisa, hindi ka ba nahihirapang magpalaki ng anak? Nahihirapan, syempre. Pero kailangan ko maging matatag kasi kailangan ako ng anak ko. Oh, eto na yung kape mo. Dahan-dahan ka lang, medyo mainit. Salamat. Mahal mo pa ba yung tatay ng anak mo? Ano namang klaseng tanong yan? Wala lang. Baka lang kasi naiisip mong humanap pa rin ng katuwang sa buhay since matagal ka ng single. Hindi ko muna iniisip yan sa ngayon. Mas priority ko kasi anak ko kaysa sa mga ganyang bagay. Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto ko tayong ligawan? Huwag kang magbiro, Renato. Hindi ako nagbibiro. Nag-iisip ka ba?
Ano na lang sasabihin ng mga tao sa paligid mo? May anak na ako. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Gusto kita. Yun ang mahalaga sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Luisa, totoo tong nararamdaman ko. Gusto pa rin kita at handa akong patunayan yun. Ano bang nakita mo sa akin para magustuhan mo? Marami. Hindi ka katulad ng ibang babae na nakilala ko. Mabait ka, maalaga, at higit sa lahat, totoong tao ka. Sige, payag na akong manligaw ka. Talaga? Pero wag kang umasa na sasagutin kita agad ah. Oo! Hindi ako aasa. Sigurado ako na hindi mo pagsisisihan na pinagbigyan mo ako manligaw sa'yo. Tingnan natin. Salamat ah. Sus, para yun lang eh. Oh, kape mo, baka lumamig. Sorry, na-excite lang ako. Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? Hindi naman. Medyo madilim na rin kasi, baka hinahanap ka na rin ng nanay at mga kapatid mo. Oo nga pala. Kailangan ko na rin umuwi. Gusto kasi ni nanay na sa bahay na ako maghapunan. Salamat nga pala sa kape ah. Wala yon. Siya nga pala, Luisa. Pwede ka ba maimbita sa amin minsan? Sige, basta sabihan mo lang ako kung kailan. Masaya akong nakita ka ulit. Ako rin. Masaya ako nagkita ulit tayo. At nagkausap ng matagal-tagal. Pwede ba ulit ako dumalaw dito? Oo naman. Welcome na welcome ka rito kahit kailan mo gusto. Sana, pati sa puso mo, maging welcome ulit ako. Ang dami mong alam. Sige na, umuwi ka na. Baka lalo kang gabihin. Sige, alis na ako. Ingat ka. Papadudot, isang pag-asa ang nakita ko ng mga panahong yon. Akala ko nga ay hindi ako papayagan ni Luisa na manligaw sa kanya. Nag-aalangan din ako noong una dahil baka huli na ang lahat para sa amin. Pero mali pala ako. May pag-asa palang maibalik ang dating kami. Pinaunlakan ni Luisa ang hiling ko na siya naman ang bumisita sa bahay at ipakilala ko kina nanay. At sa pagpayag niya, ay kaagad ako nag-set ng araw para maipakilala siya sa aking pamilya. Nagdala pa nga si Luisa ng mga prutas para kay nanay at masaya naman ang pagsalubong sa kanya ng aking ina. Welcome na welcome siya sa bahay namin. Ipinagluto pa nga siya ng masasarap na putahe ng nanay ko. Ilan sa mga yon ay alam kong mga paborito niya. Marami pa rin naman akong alam tungkol kay Luisa kahit matagal kaming nagkahiwalay. Lalo na pagdating sa mga paborito niya. Hanggang sa panahon na yon ay alam ko pa rin ang mga paborito niyang panoorin, pati na rin ang mga paborito niyang kanta. Pink naman ang paborito niyang kulay kaya sinabi ko kay nanay na pink ang ilagay na mantel sa mesa namin. Naging magaan ang pakikitungo ni nanay kay Luisa, Papadudot. Marami rin pala silang pagkakapareho. Pareho nilang interes ang pagluluto at panonood ng mga drama sa telebisyon. Nagulat nga ako dahil mukhang mas magkakasundo sila ni nanay sa mga bagay na gusto nilang gawin. Hindi na itinago ni Luisa kay nanay na may anak na siya pero hiwalay sa asawa. Ipinaliwanag ko naman sa aking ina kung ano ang sitwasyong meron si Luisa at nauunawaan naman niya ang bagay na yon. Pero napansin ko na medyo nag-iba rin ang timpla ni nanay matapos mapag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng anak at pagiging hiwalay sa asawa ni Luisa. Ganoon pa man noong buong time na nasa bahay si Luisa, ay naging maganda ang pakikitungo ng pamilya ko sa kanya. Akala ko naman ay maayos na ang lahat. Totoo nga ata yung sabi nila na huwag kang maging masyadong masaya kasi may bawi yon. Kung anong saya mo ng sobra ay merong kaukulang kalungkutan yon na kapalit, Papadudot. Nay, pwede ho ba tayo mag-usap? Sige anak, ano bang pag-uusapan natin? Bakit bigla na lang nagbago yung timpla nyo kanina nung nalaman nyo may anak na si Luisa? Aba, napansin mo pala.
May problema ho ba, Nay? Bakit mo ba pinakilala sa akin ng babaeng yon? Kasi gusto kong makilala niyo yung babaeng gusto kong mapangasawa. Akala ko okay siya sa inyo. Akala ko rin eh. Pero hindi ko pala siya gusto para sa'yo. Marami pang ibang babae dyan. Makakahanap ka pa ng disenteng babae. Disente siya, Nay. Disente? Naririnig mo ba yung sarili mo, Renato? Kailan ba naging disente ang babaeng naanak ka na ng kung sinong lalaki, ha? Ano? Ikaw ang magpapalamon sa anak ng babaeng yon? Mag-isip ka nga. Ganyan ba talaga kayo mag-isip? Tingin niyo ba, magiging sangkalan lang ako ni Luisa sa mga nangyari sa buhay niya? Ay bakit? Hindi ba? Kilala ko ang mga ganong klase ng babae. Baka ginusto ka lang niya para may magsustento sa kanila ng anak niya. Kaya tigilan mo na yung babaeng yon. Mahal ko si Luisa, Nay. Ay, hindi mo alam yung sinasabi mo. Akala ko ba okay na sa inyo si Luisa? Bakit bigla yata nagbagong isip niyo? Hindi ka nag-iisip. Disgrasyada yung babaeng yun. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa'yo? Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Wala ho akong pakialam sa sasabihin nila. Kung ikaw wala, ako meron. Hindi ko kayang marinig na pinagchichismisan tayo ng mga kapitbahay dahil lang sa... Dahil sa ano? Dahil may anak yung babaeng mahal ko? Anak naman! Hindi mo ba naiisip na baka gawin ka lang panakitbutas ng babaeng yun? Hindi siya ganong klase ng babae. Ay paano ka nakakasiguro? Ilang taon kayong hindi nagkita. Malay ba natin kung anong klaseng babae yan? Tama na ho, Nay. Anak, sundin mo na lang ako. Palagi kita sinusunod, Nay. Palagi. Pero hindi sa pagkakataong to. Bigay niyo na ho to sa akin. Ay hindi pwede! Huwag mo nang ipilit yung babaeng yun sa pamilya natin! Nay, buong buhay ko, ibinuhos ko sa inyo ng mga kapatid ko. Tiniis ko lahat para sa pamilya natin. Yung pangungulila at pagkasabi ko na makita kayo, lahat yun, tiniis ko. Wala na nga ako itinira para sa sarili ko eh. Halos lahat ng meron ako, ibinigay ko sa inyo. Sinusumbatan mo ba ako? Hindi, Nay. Gusto ko lang sana sabihin na kahit ngayon lang, ako naman. Sana pagbigyan niyo ako kahit ngayon lang. Please naman, Nay. Buksan mo ang mga mata mo! Hindi siyang para sa'yo! Wala na ho akong ibang nakikita na makakasama habang buhay. Si Luisa lang. Marami pang mga babae dyan! Mas maganda at edukada pa. Naniniwala akong may iba ka pang makikilala. Siya lang ho yung gusto ko. Siya lang, Nay. Utang na loob, Renato! Makinig ka naman sa akin! Gusto ko lang na mapabuti ang buhay mo! Gagawin ko ang gusto ko, Nay. Sa ayaw at sa gusto nyo. Mukhang wala na rin naman patutunguhan tong usapan na to. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Renato! Bumalik ka rito! Renato! Halos ilang linggo rin kaming hindi nagpansina ni nanay noon, Papa Dudut. Naging malamig ang pakikitungo namin sa isa't isa. At may mga pagkakataon pa nga na parang hangin lamang ako sa kanya sa tuwing magkakasalubong kami. Masakit para sa akin na may samaan kami ng loob ng nanay ko. Pero hindi ko naman kayang basta na lamang sundin ang gusto niya. Mahal na mahal ko si Luisa. Kaya kahit mabigat sa loob ko ay sinuway ko ang aking ina. Mahal ko si nanay pero hanggang kailan niya ako kontrolin ang mga bagay na gusto ko. Ang totoo ay gustong gusto ko siyang kausapin pero sa tuwing magtatangka akong lapitan siya ay palagi niya akong iniiwasan. Mahirap man pero kinailangan ko talagang tiisin. Pero umaasa ako ng mga panahon na yon na hindi na lalo pang lumala ang tampuhan namin ng nanay ko. Kaso matigas siya. Kahit na anong gawin kong pakiusap ay baliwala lang sa kanya. Madalas pa rin akong dumadalaw sa bahay ni Luisa at nakilala ko na rin ang kanyang anak at naging maganda naman ang relasyon ko sa bata. Hindi ako sumuko at ipinaglaban ko siya sa lahat. Kahit pa sa buong pamilya ko. Isang gabi ay inimbitahan ako ni Luisa sa bahay nila at wala doon ang anak niya. Kaya kami lang dalawa magkasama ng gabing yon. Nag-set up pa siya ng candlelight dinner at naghanda ng mga masasarap na pagkain. Tinanong ko siya kung anong meron at nagluto siya ng ganong karaming pagkain. Hindi ko akalain na yun na pala ang araw na pinakahihintay ko. Sa wakas ay nakuha ko na ang matamis niyang oo. Nung una ay nagulat ako at walang paglagyan ng saya sa aking dibdib nang marinig ko
ang mga sinabi niya. Hindi ko na napigilang yakapin at halikan siya sa labi na labis ang tuwang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Nang matitigan ko ang kanyang mga mata ay mas naramdaman ko ang labis na pagmamahal ko para sa kanya, Papa Dudut. Ang gabi ring yon, ang unang gabi na may nangyari sa aming dalawa. Pinaramdam ko ang nag-uumapaw kong damdamin para sa kanya. Ang mainit na gabing yon ay mas lalo pang naging mapusok dahil hindi lang isa, kundi maraming beses kong pinaramdam sa kanya ang pagmamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil official na kami ni Luisa, Papa Dudut, ay pinakilala na niya ako sa anak niya bilang boyfriend. Naging masaya naman ang anak niya sa binalita namin. Mabuti pa nga ang bata, hindi hinusgahan ang relasyon namin ng nanay niya. Sa halip na kumontra ay sinuportahan pa kami. Ipinakilala ko na rin siya sa mga kapatid ko bilang girlfriend ko. Hindi rin naman kumontra ang mga kapatid ko dahil gusto lang din ng mga ito na maging masaya ko. Mabuti na nga lang at hindi nila ako pinigilan sa gusto ko. Pero iba ang naging reaksyon ni nanay nang sabihin kong kami na ni Luisa. Tahimik lamang si nanay na mga oras na yon. Pero alam kong hindi niya nagustuhan ang ibinalita namin sa kanya. Iniwasan pa nga ni Luisa or iniwasan niya si Luisa nang alokin siya nito ng pagkain. Nahuli ko rin siya noon na pinapagalitan si Luisa nang hindi sinasadyang matapunan siya nito ng tubig sa damit. Inawat ko noon si nanay pero sinabi lang ni Luisa na huwag na lang daw akong pumatol dahil siya naman ang may kasalanan. Hindi ko talaga maintindihan si nanay ng mga panahon na yon, Papa Dudut, at hindi na nga lang ako sumagot dahil ayaw ko rin namang mapahiya si Luisa. Para bang hangin lang si Luisa kay nanay at hindi ko nagustuhan ang inasal ng nanay ko sa harap ng babaeng mahal ko. Para na rin niya akong binastos sa mga ginawa niya. At dahil nga roon ay hindi ko napigilan ang aking sarili na kumprontahin muli si nanay nang makauwi na si Luisa. Nakakainis lang na hindi man lang nirespeto ng nanay ko ang kagustuhan ko. Siya pa ang may ganang magmataas pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilya namin. Hindi naman sa nanunumbat ako, Papa Dudut, pero sa hirap ng dinanas ko sa ibang bansa. Sana naman ay sinuportahan ako ni nanay sa mga desisyon na makasama si Luisa habang buhay. Pero mukhang malabong mangyari ang bagay na yon dahil parang naging sintigas ng bakal ang puso ng aking ina. Nay, kausapin mo naman ako. Hanggang kailan mo ba ako babaliwalain? Hanggat hindi mo nilalayuan ang babaeng yon, hindi magiging maayos ang pakikitungo ko sa'yo. Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na mahal ko siya? Wala akong pakialam. Kung hindi mo hihiwalayan ang babaeng yon, huwag kang umasa na magkakaayos tayo. Bakit ba ayaw niyo sa kanya? Mabuting tao si Luisa. Sigurado ako magugustuhan niyo siya. Bakit hindi niyo muna siya subukan kilalanin? Ay, hindi ko siya kailangang kilalanin. Ilang beses ko na rin bang sasabihin sa'yo na kilala ko yung hilat siya ng mga ganong klase ng babae. Sasaktan ka lang niya. Talaga po ba? Ang bilis niyo naman manghusga. Manghuhula po ba kayo para malaman na sasaktan niya lang ako? Renato, wag mo nga ipagtanggol ang babaeng yon. May pangalan po siya, Nay. Wala akong pakialam. Hindi ko siya gusto. At kahit kailan, hindi ko siya magugustuhan. Nay naman! Ay, Renato, tama na. Huwag mong ipilit sa akin ang gusto mo mangyari. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ko siya magugustuhan. Ano po bang kailangan kong gawin para matanggap niyo si Luisa? Anak, pakiusap. Tigilan mo na yung kapipilit na magustuhan ko siya. Wala rin mangyayari. Ganyan na ba talaga katigas yung puso mo, Nay?
Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko sa babaeng yon? Hindi po kayo magdedesisyon para sa akin. Nanay mo ako! Kaya may karapatan ako na magdesisyon para sa pamilyang to! May nanay pa pala ako. Huwag mo kong binabastos, ha? Ganito talaga igaganti niyo sa akin sa lahat ng sakripisyong ginawa ko? Ikaw lang naman yung inaalala ko. Ako ba talaga o yung sinasabi ng ibang tao? Anak, ayaw mo kasing makinig sa akin. Nay, buong buhay ko, sa inyo lang ng mga kapatid ko umikot yung mundo ko. Huwag niyo naman ako ipagdamot sa taong mahal ko. Hindi naman sa ganun. Simula nung mawala si tatay, ako na yung nagtrabaho para sa pamilyang to. Halos mangulila ako sa inyo habang nasa ibang bansa ako. Pero may narinig ba kayo sa akin? Di ba wala? Anak, hindi mo kasi naiintindihan. Hindi po, Nay. Naiintindihan ko na. Mas mahalaga sa inyo yung sasabihin ng iba kaysa sa mararamdaman ko. Wala naman kayong pakialam sa akin, di ba? Kaya mas mabuti pa kung aalis na lang ako rito. Ano ka mo? At saan ka naman pupunta? Aalis na lang ako sa bahay na to. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Anak, mag-usap tayo. Paano naman kami ng mga kapatid mo? Huwag kayong mag-alala. Padadalan ko pa rin naman kayo ng pera. Anak, huwag ka nang umalis. Hindi ko na kaya, Nay. Kung ganito lang din ang gusto niyo mangyari, mas mabuti pang lumayo na lang muna ako. Papa Dudut, dahil sa naging pagtatalo namin ng nanay ko ay nag-decide na muna akong umalis sa amin. Pinuntahan ko si Luisa sa bahay nila at nakiusap na kung pwede ay sa kanila na muna ako tumuloy. Magiliw naman akong pinatuloy ng girlfriend ko sa bahay nila. Mabigat man sa akin ang pag-alis ko sa amin ay wala naman akong magagawa dahil ayoko rin naman na mas lumala pa ang hindi namin pagkakaunawaan ni nanay. Tiniis ko na hindi ko siya kausapin. At may mga pagkakataong tumatawag siya pero hindi ko yon sinasagot. Hindi naman ako nagmimintis na magpadala sa kanila sa tuwing kailangan nila ng pera sa bahay. Pero sa kapatid ko pinapadaan ang mga pinapadala ko dahil gusto kong maramdaman ni nanay na masama pa rin ang loob ko sa kanya. Para bang naging bato na rin ang puso ko dahil sa mga nangyari. 2 linggo rin akong nagstay kina Luisa, Papa Dudut. Akala ko nga ay hahayaan lamang ako ni Luisa sa desisyon ko. Pero iba pala ang babaeng minahal ko. Siya mismo ang kumumbinsi sa akin na makipag-ayos kay nanay. Ayaw niya raw na mas lalo pang lumala ang hindi namin pagkakaunawaan. Kaya siguro gano'n na lamang ang pangungumbinsi niya sa akin na makipag-ayos na. Isa pa ay ayaw din niya na mas sumama pa ang tingin ng nanay ko sa kanya kung sakaling hahayaan niya lamang ako noon na hindi umuwi sa amin. Kung sakaling pakakasalan ko siya, hindi naman siya papayag na may samaan sila ng loob ng aking ina. Naisip kong tama nga rin ang mga sinabi niya. Pakakasalan ko si Luisa pero ayaw ko namang may mabigat siyang nararamdaman sa nanay ko kapag naging mag-asawa na kami. Papa Dudut, doon ko na-realize na tama yung punto ni Luisa na kahit na anong mangyari ay pamilya pa rin kami ni nanay. Matapos ang aming pag-uusap ay sinamahan niya ako sa bahay namin. Nasa harap pa lamang ako ng aming bakuran ay abot langit na ang kaba ko dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay nanay. Oras na makita niya ako. Pero sinabi lang ni Luisa na kahit na anong mangyari, ay nasa likod ko lamang siya. Kabado pa akong umuwi sa amin sa bahay para makipag-ayos kay nanay ng mga oras na yon, Papa Dudut. Nay, Oh, butit umuwi ka pa. may kasama po pala ako. Nay, kumusta po? O siya, pumasok na kayo. Naghanda ako ng pagkain. Sige po.
Mukhang hindi bad mood si nanay mo ngayon ah. Oo nga eh. Halina kayo! Baka lumamig tong pagkaing hinanda ko. Opo, Nay! Nay, para po pala sa inyo. Bumili po kami ng kakanin sa palengke para may merienda kayo. Ilagay mo na lang dyan. Salamat. Nay, may gusto po sana ako sabihin sa inyo. Ano yon? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa mga nasabi ko nung nakaraan. Mali ako na pinagsalitaan ko kayo ng masama. Kahit anong mangyari, nanay ko pa rin po kayo. Sana po, magkaayos na tayo. Ako rin po. Gusto ko pong mag-sorry kung ano man yung pagkakamaling nagawa ko. Pero mahal na mahal ko po ang anak nyo. Pangako po na hinding-hindi ko sasaktan si Renato. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya. Masyado akong pinangunahan ng takot. Mas iniisip ko pa yung sasabihin ng iba kaysa sa kasiyahan ng anak ko. Anak, sorry ha. Nay, huwag na kayong umiyak. Luisa, anak. Pasensya ka na kung nahusgahan kita kaagad. Sana mapatawad niyo pa ako. Wag na po nating isipin yon. Ang mahalaga po sa akin ngayon, okay na po kayo ni Renato. Ang totoo nga niya, Nay. Si Luisa po ang kumumbisi sa akin na kausapin kayo. Talaga ba? Naku, hindi ka naman pala talaga nagkamali ng babaeng pakakasalan, ano? Totoo po yan. Ang swerte niyo po, tita. Napakabait po ng anak niyo at napalaki niyo rin siya ng tama. Nako, totoo yan. Napakaswerte ko sa anak kong yan. Pero wag mo na akong tawaging tita. Nanay na lang din ang itawag mo sa akin. Pasasaan pa't magiging manugang din naman kita. Naku, Nay, wala pa po sa isip namin yan. Hindi pa nga po nagpo-propose tong si Renato. Ang totoo niya, Nay. Kaya rin ako nagpunta dito. Gusto ko po sana magpaalam. Magpaalam saan? Pakakasalan ko na po si Luisa pagbalik ko galing Australia. Hoy, Anak? ano bang sinasabi mo? Matagal ko nang gusto mag-propose sa'yo. Pero gusto ko kapag ginawa ko yun, sa harap mismo ng nanay ko. Kaya eto, hawak ang singsing na to. Luluhod ako sa harapan mo. Ano bang ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Luisa, pumapayag ka ba na pakasalan ako? Pumayag ka na. Sige na, Luisa. Oo naman. Pumapayag ako na magpakasal sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. O tama na yung kaswitan nyo. Baka lumamig tong iniluto ko. Basta ha, bigyan nyo ako agad ng apo. Apo ka agad, Nay. Ilan po ba ang gusto nyo, Nay? Hoy, kumalma ka nga. Bakit? Doon din naman tayo pupunta. Ay nako, tama na nga yan. Kumain na tayo. Basta gusto ko, maganda ako sa kasal ninyo. Naku, tamang-tama, Nay. Magaling na makeup artist yung kaibigan ko. Sigurado ako na magiging maganda kayo sa araw ng kasal namin at magmumukha kayong dalaga. Talaga ba? Opo! Napakasaya ng araw na to. At hindi na rin ako makapaghintay na ikasal kayo mga anak. Papadudot yun na yata ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Pakiramdam ko ay lumilipad ako sa alapaap sa sobrang saya ng araw na yon. Pumayag na si nanay na magpakasal kami pero dahil ipinangako ko kay nanay na pagtatapusin ko muna sa pag-aaral ang mga kapatid ko, ay bumalik po ako sa Australia at pinagpatuloy ang aking trabaho doon. Makalipas lamang ang ilang linggo matapos ng proposal ko ay lumipad ulit ako para muling makipagsapalaran sa Australia. Pero kahit na ganoon ay hindi naman nawala ang pagiging close ni Nanay at Luisa sa isa't isa. 2 o 3 beses sa isang linggong bumisita si Luisa sa bahay namin kasama ang anak niya. Minsan pa nga ay nakikita kong magkasama sila noon habang ka-video call ko si Nanay. Apo na nga ang itinuring ni Nanay sa anak ni Luisa. Hindi ko lubos maisip na kahit napakarami naming
pinagdaanan, sa huli ay kami pa rin ang pagtatagpuin ng tadhana. Nakakatuwa lang isipin na may pag-asa pa pala akong maging masaya sa kabila ng mga pinagdaanan ko sa buhay ko, Papa Dudut. Ngayon nga ay may anak na kami at may sarili na ring bahay dito sa Cavite. Naisipan kong magtayo ng sariling bakery since mahilig din akong mag-bake noong nasa Australia pa ako. Nagtayo na rin ako ng sarili kong tindahan at kayo lang ang pinapakinggan namin sa bakery. Naging libangan ko na rin po ang Barangay Love Stories simula nang makapag-decide akong dito na sa Pilipinas mag for good. Sa tuwing napapakinggan ko ang inyong programa sa radyo, ay napapawi ang pagkainip ko sa pagbabantay sa aking negosyo. Kaya talagang hindi katakatakang number 1 kayo sa buong bansa dahil sa mga magagandang kwento ng buhay na ibinabahagi ninyo sa amin. Minsan ay susubukin tayo ng nararamdaman nating pag-ibig. Doon natin malalaman na totoo ang kasabihan na lahat ay hahamakin. Oras na makaramdam tayo ng tunay na pagmamahal. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong isakripisyo para sa taong minamahal mo? Ang sabi ko noon kapag nagmahal ako ay hindi ako magpapakatanga ng sobra. Hindi ko ibababa ang sarili ko para lamang sa ibang tao. Palagi kong papahalagahan ang sarili ko dahil yon ang alam kong tama. Hindi tayo nabubuhay para sa iba kaya kailanman kailangan na palaging piliin ang ating mga sarili. Dear Papa Dudut, hello po sa inyong lahat at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Justin. 32 years old, nagtatrabaho bilang production operator dito sa Marikina. Matagal ko na pong libangan ang pakikinig ng mga drama kaya naman naisipan ko na rin na gumawa ng sulat para ibahagi ito sa inyong programa na Barangay Love Stories. Lumaki nga pala ako sa isang broken family at nasaksihan ko kung paanong ilang beses na nambabae ang tatay ko noon. Sa ilang beses na yon ay napakaraming beses din siyang pinatawad ng nanay ko at nagtiis sa pagsasama nila kahit na nasasaktan na siya. Hanggang sa magkaanak na nga sa ibang babae si tatay at doon na nga tuluyang tinapos ni nanay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Nang dahil din doon, Papa Dudut, ay nangako ako sa sarili ko na hindi ako magiging kagaya ng nanay ko. Hindi ako magmamahal ng sobra, kagaya ng ginawa niya sa tatay ko. Palagi kong pipiliin ang sarili ko kesa sa ibang tao o kahit pa sinong makarelasyon ko. Pero ang pananaw ko na yon ay nagbago nang makilala ko si Lena, ang girlfriend ng isang katrabaho ko, Papa Dudut. Mga pare, mauna na kaming umuwi ni Lena. Baka matraffic pa kami. O sige Jojo, walang problema. Happy birthday ulit, Justin. Thank you Lena. Salamat din pala dun sa dinala mong sisig para sa pulutan namin. Napakasarap. Talaga? Nagustuhan mo? Oo, sobra. Solid yung lasa tsaka yung pagkakaluto. Di ba Danny? Oo, bitin nga eh. Next time ulit ha. Tapos mas damihan mo pa sana para hindi nakakabitin. Uy, ano ka ba? Mahiya ka naman. Ngayon pa nga lang natin nakilala si Lena tapos ganyang kakagad kung makarequest sa kanya. Ayos lang. Natutuwa nga ako at nagustuhan yung niluto ko. Mahilig talagang magluto tong si Lena. Halata naman sa katawan ko kasi mula na magkasama kami sa bahay. Lumaki na tong tiyan ko. Oh, sige na mga pare. Mauna na kami sa inyo ni Danny. Ayoko rin masyado magpakalasing kasi motor kong sasakyan namin pa uwi ni Lena. Mahirap na.
Bawi na lang ako sa next inuman session natin. Ayos lang yun, basta mag-ingat kayo ha. Oo. Ay, Justin, yung request ko nga pala tungkol sa pag-a-apply ni Lena sa pinagkatrabahuhan natin. Huwag mo sanang kalimutan yun, pare. Ako nang bahala dun, sisiguraduhin ko na matatanggap si Lena sa trabaho natin. Narinig mo yun, be? Kaya hindi ka na dapat mag-alala kapag nagpasa ka ng resume sa HR namin. Salamat na agad, Justin. Wala yun. Oh, mag-iingat kayo ha. Jojo, Ares ha. Kasama mo pa naman si Lena. Alam ni Lena kung gaano ko kaingat sa pagdadrive ng motor. O pare, alis na kami. Happy birthday ulit. Uy, pare! Ang lakas ng topic ah. Concerned lang ako sa'yo, pare. Ha? Bakit naman? Kasi, malapit na yatang humiwalay ang ulo mo mula sa leg mo. Sa sobrang habol ng tingin mo dun kina Jojo. Tinitingnan ko lang naman kung hindi na ba sila babalik. Baka lang kasi biglang magbago isip ni Jojo eh. Makipag-inuman ulit sa atin. Alam mo naman kung gaano kalakas uminom yun. Alam ko. Pero kung bumalik ba sila, anong gagawin mo? Eh di syempre, tataboy ko na sila pa uwi. Weh, talaga? Oo nga. Eh kasi hindi pwedeng malasing si Jojo. Mahirap na, baka maaksidente pa sila. Baka maaksidente sila o si Lena? Ano pinagsasabi mo dyan? Naku, Justin, ilang taon na tayong magkaibigan at magkatrabaho. Kaya alam ko ang dahilan. Kapag ganyan na namumungay ang mga mata mo habang nakatingin sa isang babae. Namumungay talaga mga mata ko kasi nakailang bote na tayo ng alak. Ano ka ba? Huwag ka na nga mag-deny sa akin, Justin. Aminin mo na. Ha? Ano nga aminin ko sa'yo? Na-type mo si Lena. Uy, huwag kang ganyan. Girlfriend ni Jojo yun. At kung hindi yun girlfriend ni Jojo, matatypan mo nga siya. Sabi ko na nga ba't tama ako? Kapag ganyan mga sagutan mo na hindi ka makapagsalita, alam ko na oo ang sagot mo. Pero hindi mo lang maamin sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi makakarating kay Jojo na type mo ang girlfriend niya. Papadudot maganda si Lena. Hindi siya matangkad, morena ang kulay ng kanyang makines na balat. Malambing ang kanyang boses at pinaka gusto kong parte ng mukha niya ay ang mga mata niya na para bang palaging nang aakit. Sa tuwing magsasalubong ang mga tingin naming dalawa, unang beses ko pa lamang siyang nakita, iba na ang naramdaman kong kilig. Para akong na-love at first sight sa kanya nang ipakilala siya ni Jojo sa amin ni Danny. Pero syempre pilit ko yon na hindi pinahalata sa kanya kasi nga girlfriend siya ng kaibigan ko. Papadudo, tinulungan ko si Jojo na maipasok si Lena sa pinagtatrabahuhan namin. Hanggang second year high school lamang kasi ang natapos nito at required sa amin na at least ay nakapagtapos ng fourth year sa high school. Pero dahil malaki ang tiwala sa akin ng boss namin ay pumayag ito na tanggapin si Lena at makapagtrabaho sa amin. Naging daan yon, Papadudod, para maging close kami ni Lena. Lalo na nang maging pareho ang schedule namin sa trabaho. Pagkalipas ng halos isang taon ay bigla na lamang hindi na pumasok si Jojo sa trabaho at nalaman ko na buntis si Lena. Kaya lang ay ayaw daw siyang panagutan ni Jojo dahil tinatanggi nito na ito ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ang masama pa doon ay pinaalis na si Lena sa tinutuluyan niyang apartment dahil wala na siyang pambayad doon. Hindi na rin kasi umuwi pa si Jojo sa kanila at nang sabihin sa akin yun ni Lena, nagmagandang loob ako na patuloyin muna siya sa apartment na tinitirahan ko noon, Papadudot. Grabe. Nakakaantok talaga kapag ganito kaaga ang shift sa trabaho. Mabuti naman at gising ka na, Justin. Lena, ang aga mo namang nagising. Oo, nagluto kasi ako ng maaalmusal natin eh.
Yan pala yung mabangong amoy na gumising sa akin kanina. Pagbangon ko ng sofa, akala ko nanggagaling sa kapitbahay yung amoy. Ang laki rin kasi ng kusina mo rito sa apartment. Kaya hindi masyadong dinigsasala yung pagluluto na ginagawa ko rito. Umupo ka na dyan. Malapit na ako matapos sa pagpiprito ng galunggong dito. Parang sobrang aga mo nagising ah. Di naman masyado. Hindi masyado pero nakapagsangag ka na ng kanin. Nakapagprito ka na rin ng itlog. Ito, nakahain na dito sa lamesa. Puno na rin tong termos, oh. Kagabi wala nang laman to ah. Mabilis lang din talaga akong kumilos at magluto kaya natapos ko na kaagad gawin ang mga yan. Eto na yung pritong galunggong na bagay dyan sa sinangag na kanin natin. Grabe, ang sarap naman ng almusal ko. Sisipagin talaga ako nito magtrabaho mamaya. Kailangan mong kumain ng marami kasi alam ko na kapag ganitong patapos ng buwan, tambak talaga kayo sa trabaho. Sinabi mo pa. Kaya panay din ang overtime ko kasi nire-require ng manager namin. Kaya nga ubusin mo tong niluto ko para may energy ka mamaya sa overtime nyo. Gagawin ko talaga yan pero syempre, tutulungan mo ako na ubusin tong mga niluto mo. Oo naman kasi kanina pa rin kami nagugutom ng baby ko eh. Ay, yan na nga ang sinasabi ko eh. Masyado mong pinapagod ang sarili mo. Baka makasama yan sa ipinagbubuntis mo. Hindi naman ako ganong napagod. Hindi gaano pero halos lahat ng gawain dito sa apartment inaasikaso mo. Yung paglalaba, paglilinis ng banyo, pagdidilig ng ilang halaman ko sa labas, tsaka pag-aayos ng mga gamit sa sala. Lahat yun palagi mong inaasikaso. Wala rin kasi akong ibang pwedeng pagkaabalahan dito sa apartment mo, Justin eh. Pwede ka namang manood ng mga palabas sa GMA o makinig sa Barangay LS para hindi ka naiinip dito. Ayun na nga, hindi rin kasi talaga ako sanay na hindi kumikilo sa bahay kaya naghahanap talaga ako ng pwedeng gawin. Pero kailangan mo na ring sanayin ng sarili mo na ipahinga ang katawan mo. Nabanggit mo kasi sa akin yung sinabi sa'yo ng doktor na medyo sensitibo ang pagbubuntis mo. Kaya kailangan mong alagaan ang katawan mo. Inaalagaan ko naman ang sarili ko, kaya hindi mo ako dapat alalahanin. Ang totoo, nahihiya na nga ako sa'yo, Justin. Bakit ka naman nahihiya sa akin? Kasi ilang araw na rin akong nagiging abala sa'yo. Sa halip na masarap ang pahinga mo sa kwarto, doon ka sa sala natutulog para magamit ko yung kwarto mo. Okay lang naman talaga sa akin kahit sa sofa na lang ako matulog. O kahit na maglatag ako ng banig sa sahig, makakatulog pa rin ako ng maayos. Ayun naman ang di ko matitiis, Lena. Yung makita na sa sofa ka natutulog lalo na sa kalagayan mo ngayon. Pero apartment mo to, kaya mas may karapatan ka na. Lena, ang sabi ko naman sa'yo, di ba? Habang nandito ka sa apartment ko, ituring mo na rin na parang bahay mo to. Huwag kang mahiya o mailang sa akin. Dahil gusto ko na maging komportable ka habang nandito ka. Salamat talaga, Justin. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Sus, wala yun. Basta ikaw, Lena. Papadudot nang magsimulang lumalim ang pagkakaibigan namin ni Lena noon, mas lalo ring lumalim ang espesyal na pagtingin ko para sa kanya. Doon ko nalaman na galing siya sa mahirap na pamilya at lumulungas pa siya ng Maynila para makipagsapalaran sa buhay. Meron siyang 6 na kapatid sa probinsya at dahil siya ang panganay, siya rin ang maagang sumalo ng responsibilidad mula nang mamatay ang kanilang ama. Doon ako mas lalong humanga kay Lena, Papadudot, kasi nakita ko ang tiyaga niya at labis na pagmamahal sa kanyang pamilya. At kahit wala na siyang masyadong kilala sa Maynila, naglakas loob siyang lumuwas at pumasok sa iba't ibang trabaho na alam niya na para lang makapagpadala ng pera sa pamilya niya sa probinsya. Sa isang karinderya siya noon nagtrabaho nang makilala niya si Jojo at maging boyfriend. Kay Jojo rin ang galing ang ideya na doon na lamang siya magtrabaho sa kumpanya namin na kaagad naman niyang sinang-ayunan. Maayos naman ang naging pagsasama nila kahit may ilang pagtatalo din sila tungkol sa mga gastusin, Papadudot. At pambababae ni Jojo na ilang beses niyang pinalampas. Pero mula na makipaghiwalay ito sa kanya pagkatapos niyang ipaalam na buntis siya ay bigla na lamang itong nag-resign sa kanyang trabaho at hindi na muli pang nagpakita sa kanya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudod sinuggest ko kay Lena na umuwi na lamang muna siya sa pamilya niya sa probinsya. Pero ang sabi niya ay ayaw niyang umuwi sa probinsya para lamang pagchismisan siya ng mga tao doon. Ayaw niya rin na madismaya ang nanay niya dahil ilang beses siyang pinigilan nito na lumuwas ng Maynila. Marami raw kasing babae sa probinsya nila ang lumuwas ng Maynila at umuwi sa probinsya na buntis na pero wala namang mga boyfriend o asawa. Umuwi para magdagdag ng pabigat sa kani-kanilang pamilya. At yon ang ayaw na mangyari ni Lena Papadudut. Nung araw na sinabi sa akin ni Lena ang tungkol sa pinagbubuntis niya at hindi na pagpapakita sa kanya ni Jojo ay grabe ang iyak niya, Papadudut. Tapos na ang shift namin sa trabaho at sa may kantin siya nagkwento sa akin habang umiiyak. Namumroblema siya kung saan siya titira sa oras na tuluyan na siyang paalisin ng may-ari ng tinutuluyan niya. Napadala na raw kasi niya ang pera niya sa probinsya at hindi niya pwedeng galawin ang ipon niya. Halos hindi na raw siya kumakain ng maayos para lamang makatipid. Kaya naman doon na ako nag-alok ng tulong sa kanya, Papadudut. Ayaw pa nga niya noon tanggapin ang tulong ko na doon muna tumuloy sa tinitirhan ko. Pero dahil wala na rin siyang ibang mapupuntahan, tinanggap na rin niya ang tulong na binibigay ko. Kasunod ang pag-resign sa trabaho, Papadudut. Justin, eto pang minudo para sa pulutan yun ni Danny. Ayan o, sakto at ubos na tong lechon kawali na pulutan namin. Lena, thank you ah. Kapag naubos yan, meron pa dun sa kusina. Kumuha na lang kayo ha. Magpapahinga ka na ba? Oo, papasok na rin ako sa kwarto kasi medyo inaantok na ako. Sige, salamat sa pag-aasikaso ng pulutan namin ah. Dito na lang din kami sa labas para hindi ka na maingayan sa amin. Pwede naman kayong pumuesto dun sa sala. Di na, dito na lang kami. Alam mo namang malakas ang boses nito ni Danny. Maaabala ka lang sa pagtulog mo kapag doon kami uminom sa loob. Grabe ka naman talaga sa akin, pare. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko ah. Mahihirapan talaga si Lena na makatulog kapag nasa sala tayo kasi kapag nalalasing ka, para kang may megaphone sa lalamunan. Lakas ng boses mo. Hindi naman sobrang lakas, di ba, Lena? Oo, hindi nga. Tsaka malalim naman ako matulog kaya hindi kayo makakaabala sa akin. O sige na, papasok na ako sa loob ng bahay. Pag tapos na kayo dyan, kahit iwanan nyo na lang dyan, yung mga kalat, bukas ko na lang ililigpit. Uy, ano ka ba? Kami nang bahala magligpit dito. Di ko naman ganong lalasingin tong si Danny kaya mauutusan ko siyang iligpit tong mga kalat mamaya. Oo nga, Lena. Kami nang bahala dito. Oh, narinig mo si Danny. Sige na, Lena, magpahinga ka na. Salamat ulit dito sa mga niluto mong pulutan para sa amin. Wala yon, Justin. Sige na, papasok na ako sa loob. Enjoy lang kayo dyan. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Lena, pare. Anong nagkakamabutihang sinasabi mo dyan? Ano? Hindi ka pa ba aamin sa akin, pare? Ano na mga meaning ko? Ano pa? E di yung tungkol sa relasyon yung dalawa ni Lena. Uy, walang ganyan ah. Wala kaming relasyon ni Lena. Siya kinaan mo nga yung boses mo. Nakakahiya pag narinig niya yung sinasabi mo, baka kung ano pa isipin ng tao. Nagtatanong lang naman ako. Nagtatanong pero parang ayaw mo namang maniwala sa sagot ko. Hindi naman sa ayaw ko maniwala. Ano lang, medyo nangihinayang lang ako. Saan ka naman nangihinayang? Sa chance na sinasayang mo para maging syota mo na si Lena. Justin, alam ko naman na matagal ka nang may gusto sa kanya. Ni minsan ba, sinabi mo sa kanya yung tungkol sa nararamdaman mo na yan? Ay, hindi. Hindi naman kasi niya kailangan malaman eh. Eh bakit mo pa siya tinutulungan kung hindi mo naman ipapaalam sa kanya na gusto mo siya? Tapos, pinatira mo pa talaga siya dito sa apartment mo ng libre. Nakwento mo pa na ikaw na rin ang gumagastos para sa mga prenatal check-up niya. Alam mo kasi pre, hindi naman yun yung purpose ng pagtulong ko sa kanya eh. Tinutulungan ko si Lena kasi kaibigan ko siya.
Tsaka nagmamalasakit ako sa kanya. Walang mali siya yung ginagawa ko. At mas lalong hindi ako naghihintay ng kahit na anong kapalit mula sa kanya. Papadudot mula nang tumira si Lena sa apartment ko ay wala siyang kahit na anong ginastos. Mula sa pagkain upa ng bahay o follow-up check-up niya para sa pagbubuntis niya. Ako lahat ang gumagastos ng para doon. Sinabi ko na bayaran niyo na lamang ako sa oras na nakapanganak na siya o nakakaluwag na sa pera. Nang panahon na yon ay may naipon naman siya kahit papaano na inuunti-unti niyang pinapadala sa pamilya niya sa probinsya. Ginawa niya yon para maitago sa mga ito ang pagbubuntis niya at ang kawalan niya ng trabaho. Alam ko na hindi ko naman talaga responsibilidad si Lena pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na tulungan siya, Papa Dudut. Pero huwag niyo sanang isipin na kaya ko siya tinutulungan ay para magkaroon siya ng dahilan na mahalin ako. Hindi yun ang dahilan ko. Tinutulungan ko siya kasi alam ko na hindi niya deserve kung anuman ang pinagdadaanan niya noon. Hindi niya deserve ang lokohin at saktan dahil ang kagaya niya ay dapat na minamahal ng buong puso at walang kapantay, Papa Dudut. Justin, ang aga mo naman yatang umuwi ngayon. Oo, nag-early out kasi ako. Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Hindi naman. Kasi simula pa lang kasi ng buwan, medyo maluwag pa ron sa trabaho ngayon. Kaya pinayagan yung iba sa amin na mag-early out. Buti ayos lang yun sa manager nyo. Walang kaso yun sa kanya. Normal na rin namang nangyayari to pag walang masyadong ginagawa. Tsaka konti lang din naman kami pinapayagan na mag-early out. Yung mga empleyado lang na madalas mag-overtime. Siyempre, kasama ako ron. Kasi patayan din talaga yung record ko ng overtime eh. Oo nga eh. Grabe rin kasi yung overtime mo nung nakaraang buwan. Kung may best in overtime lang na award, ako na nakakuha nun sigurado. Ay, oo nga pala. May dala ako ditong pakwan oh. Di ba sabi mo kahapon gusto mo mag-watermelon shake? Oo. Tamang-tama, gumagana pa yung lumang blender ko dyan kaya magagamit ko pa yun para gumawa ng shake mamaya. Teka, may lakad ka ba? Ha? Oo. Ano kasi? Aalis kasi ako, Justin. Saan ka pupunta? Ano kasi, Justin? May schedule ka ba check-up ngayon? Ha? Naku, nawala yata yun sa isip ko ah. Sakto pala na maaga ako nakauwi. Masasamahan kita. Anong oras ba yung check-up mo? Pwede na to, no? Di na siguro ako magpapalit ng damit para hindi tayo malate kasi baka... Wala akong check-up ngayon, Justin. Ah, ganun ba? Saan pala ang lakad mo? Justin, ang totoo... Lena, okay na ba mga gamit mo? Jojo? Anong ginagawa mo dito? Justin, nakauwi ka na pala. Obvious ba? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sinusundo ko na si Lena. Sinusundo? Lena, anong pinagsasabi nito? Ayun nga, Justin. Nag-usap na kasi kami ni Jojo at nagkasundo kami na ayusin ang relasyon naming dalawa. Makikipagbalikan ka kay Jojo pagkatapos kanyang iwan sa ere? Ikaw at ang anak mo? Humingi naman na ng tawad sa akin si Jojo. Nagpaliwanag din siya na nagulat lang siya nang malaman niyang buntis ako kaya lumayo siya sa akin. O tapos, ganun na lang yon? Pagkalipas ng ilang buwan, babalikan ka na lang niya na parang pusa kung saan kanya huling iniwan. Ganon? At ikaw naman, magpapabilog ka na lang sa mga sinasabi niyang puro kasinungalingan. Justin, dahan-dahan kasi sinasabi mo dahil wala kang alam tungkol sa amin ni Lena. Ikaw ba, Jojo? Anong alam mo tungkol kay Lena pagkatapos mong hindi magparamdam ng ilang buwan? Ha? Wala rin naman di ba? Wala kang alam tungkol sa kanya o sa ipinagbubuntis niya kasi naduwag ka. Naduwag ka nung malaman mo na magiging tatay ka na. Kaya tinakasan mo yung responsibilidad mo sa kanya. Nagbuhay binata ka. Kapal ng mukha mo. Sa bagay, ano pa bang aasahan sa isang duwag na katulad mo? Duwag ka, Jojo. Duwag! Sumusobra ka na, ha? Jojo, tama na! Huwag mo nang saktan si Justin! Ang yabang kasi nito. Akala niya kung sino siya. Bakit?
Nagsasabi lang naman ako ng totoo na bahagyang buntot mo nung malaman mo na nabuntis mo yung girlfriend mo. Kaya ikaw, Lena, makinig ka sa akin. Huwag mo nang balikan yung duwag na yan. Kasi sigurado ako na magsisisi ka lang sa huli. Justin, sorry pero buo na ang desisyon ko. Aayusin na namin ni Jojo ang relasyon naming dalawa. Sasama na ako sa kanya dahil handa na siyang panagutan ng magiging anak namin. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na may bahagi ng sarili ko ang umaasa na sana'y dumating ang araw na mahalin din ako ni Lena. Na mapagtanto niya na mas karapat dapat ako para sa kanya. Hindi ako humingi ng kahit na anong kapalit sa mga ibinigay na naitulong ko sa kanya, pero umaasa ako na sana'y dumating ang araw na masuklian lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ginawa ko para sa kanya. Umasa ako na tanggapin niya ako bilang tamang tao na bahagi ng buhay niya. Kaya naman sobra akong nasaktan, Papa Dudut, nang kaagad akong iwanan ni Lena dahil lamang sa biglang pagbalik ni Jojo sa buhay niya. Hindi ako makapaniwala na kaagad na sasama si Lena sa kanya pagkatapos ng ginawa ni Jojo sa kanya. Bakit ito pa rin ang pinili niya kahit na labis na siya nitong nasaktan? Ayoko talagang manumbat pero noong araw na umalis siya, hindi ako nakarinig ng kahit na anong pasasalamat mula sa kanya. Ganon talaga, Papa Dudut, siguro sa mundo ng pag-ibig. Kahit pa tinuturo ng isipan natin kung sino ang tamang tao para sa atin, madalas na mas pinipili pa rin natin ang maling tao dahil sila ang tinitibok ng puso natin. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na ilang beses ko pang gustuhing pigilan si Lena na umalis na tinitirhan ko, ay tuluyan na rin akong walang nagawa dahil wala rin naman talaga akong karapatan sa ipinagbubuntis niya. Mahal ko si Lena at kailangan na irespeto ko ang desisyon niya. Lalo na at hindi naman talaga ako parte ng buhay niya. Wala akong karapatan sa buhay niya. Papa Dudut, sobra akong nanibago mula nang umalis si Lena sa apartment ko dahil nasanay na rin talaga ako na nandun siya. Ilang buwan din siyang tumira sa bahay at pakiramdam ko noon, nagsasama na kami talaga bilang mag-asawa. Nag-resign na rin kasi siya sa trabaho kaya palaging nasa apartment lang. Lumalabas lamang siya ng bahay kapag may kailangang bilhin sa palengke o kaya ay may check-up siya sa OB niya. At syempre kasama niya ako palagi kapag pupunta siya ng ospital. Parang ako na talaga ang partner niya kahit pa nga doon siya sa kwarto natutulog at ako naman ay sa sofa sa may sala. Para sa akin ay espesyal na ang pagsasama namin sa isang bubong. At nang umalis siya sa apartment ay mas nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho. Madalas na nag-overtime para kahit papaano ay hindi ko masyadong ma-miss si Lena, Papa Dudut. Lena? Hi, Justin. Good morning. Good morning. Napadalaw ka? Pwede ba akong pumasok sa loob ng apartment mo? Ha? Oo naman. Halika, pasok ka. Salamat. Maupo ka muna sa sofa. Sige. Nagugutom ka ba? May gusto ka bang kainin o inumin? Gusto mo ba ng kape o... Justin, ayos lang ako.
Hindi ako gutom at hindi rin ako nauuhaw. Okay. Bakit ka nga pala biglang bumalik dito sa apartment? Tsaka napansin ko medyo malaki yung bag na dala mo Anong meron? Ang totoo, umalis na kasi ako dun sa tinutuluyang bahay ni Jojo. Ha? Bakit? Anong nangyari? Uy, Lena, sandali lang. Huwag kang umiyak. Sabi mo sa akin kung ano bang nangyari. Sinaktan ka ba niya? Pinagbuhatan ka ba niya ng kamay? Mas masakit pa dyan ang ginawa niya sa akin, Justin. Anong mas masakit pa yung ginawa niya sa'yo? Bakit? Ano bang ginawa niya? Sabihin mo sa akin, Lena. Niloko niya ako. Niloko ako ni Jojo, Justin. Niloko niya ako. Ang sakit. Ang sakit, Justin. Lena, sandali, huminahon ka lang. Baka mamaya makasama pa sa baby mo yung sobrang pag-iyak mo Ang sakit kasi talaga, Justin. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun sa akin ni Jojo ngayong magkakaanak na kami. Ano ba kasing nangyari? Nahuli ko siya na may ibang babae na pala siya. Paano mo siya nahuli? Ilang araw na kasi siyang umuwi ng malalim ang gabi. Tapos, madalas na may naaamoy akong pabango ng babae sa mga damit niya na nilalaban ko. Baka naman may katrabaho lang siyang babae na napadikit sa kanya. Posible naman yun. Hindi, Justin. Noon pa lang, malakas ng kutob ko na may ibang babae si Jojo. Kaya hindi ako nakatiis. Pinuntahan ko siya kagabi sa pinagtatrabahuan niya. Nakuha ko kasi yung address sa company ID niya, kaya alam ko kung saan ko siya pupuntahan. Sinakto ko sa oras ng tapos ng trabaho niya at doon. Doon ko nakita na tama ang lahat ng hinala ko, Justin. Nakita ko siyang naglalakad habang may kahawak kamay siya na ibang babae. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinugod ko sila pero pinagtabuyan lang ako ni Jojo. Tinulak niya pa ako ng malakas. At halos masubsob ako sa lupa nang gawin niya yun. Ano? Ginawa niya sa'yo yun? Oo. At sinabi niya na kahit kailan, ayaw niya na raw ako makita pero hinintay ko pa rin siya sa apartment niya, Justin. Hinintay ko siya hanggang kaninang madaling araw. Pero hindi siya umuwi. Nag-text lang siya sa akin na sana raw pag-uwi niya sa bahay. Hindi niya na ako makita doon. Ay, napakawalang hiya talaga ng lalaking yun. Justin, ayoko talaga sanang umalis. Ayoko masirang pamilya namin at ayoko lumaki na walang tatay ang magiging anak ko pero pagod na ako. Pagod na akong mahalin si Jojo. Pagod na akong masaktan ng dahil sa kanya pero natatakot ako. Natatakot ako kasi wala na akong alam na ibang pwedeng puntahan dito sa Maynila kaya nandito ulit ako. Justin, sorry. Sorry kung bigla na lang akong umalis doon. Sorry kung hindi man lang ako nakapagpasalamat sa'yo. Nahihiya ako na bumalik dito ngayon pero wala na talaga akong ibang pupuntahan. Kaya sorry. Sorry talaga. Lena, huwag ka na mag-sorry. Hindi naman ako nagalit sa'yo At mas lalong hindi rin kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan ng magiging anak mo. Papadudot sa parting ito ng sulat ko ay alam ko na marami ng kabarangay ang naiinis sa akin ngayon dahil sa ginawa ko na muling pagtanggap kay Lena sa apartment ko. Pero naaawa na lang din kasi ako sa kanya. Ang laki na ng tiyan niya at hirap na siyang maglakad tapos ay halata sa mukha niya na sobrang stress pa siya. Sino ba namang hindi may stress kung halos harap-harapan na pala siyang niloloko ng karelasyon niya? Alam ko na mahirap din sa kanya na bumalik sa akin pero ginawa niya dahil malaki ang tiwala niya sa akin. Alam niya na hindi ko siya kayang tiisin. Alam niya na maaawa ko sa kanya. Kaya tutulungan ko rin siya, Papa Dudut.
Sige, aaminin ko na hindi lang talaga awa ang nararamdaman ko para kay Lena ng mga oras na yon. Nandun pa rin ang espesyal na pagmamahal ko para sa kanya. Kailanman ay hindi yon nawala o nabawasan. Kahit pa nasaktan talaga ako dahil sa biglang pag-iwan niya sa akin para lamang bumalik kay Jojo. Malalim pa rin ang pagmamahal ko para sa kanya, kaya naman, kagaya ng dati, sinuportahan kong muli siya. Tinulungan at inalagaan hanggang sa makapanganak siya. Ako ang gumastos lahat para sa panganganak niya hanggang sa pangangailangan ng baby niya sa loob ng ilang buwan. Kahit kailan ay hindi ako humingi ng kapalit at palagi kong sinasabi na ginagawa ko yon dahil magkaibigan kaming dalawa. Dahil espesyal sa akin ang friendship namin at napamahal na rin sa akin ang anak ni Lena, Papa Dudut. Lena? Lena, nasa kwarto ka ba? May papakita ako sa'yo, dali. Sigurado magugustuhan mo to. Justin, Lena, sorry hindi na ako kumatok. Dumiretso pasok na ako. Excited na kasi ako ipakita sa ito eh. Ay, teka, tulog na ba si baby? oo, kanina pa kaya medyo malalim ng tulog niya sa crib ngayon. Mamaya ako na lang siya lalambingin. Gusto ko na talagang makita mo tong dala ko. Oh, buksan mo tong paper bag, dali. Anong laman ito? Buksan mo na para malaman mo. Sige. Mga damit para kay baby? Oo, para sa kanya lahat yan. Binili ko yan sa asawa ng kasamahan ko sa trabaho. Branded at brand new ang mga yan, pero mura lang niya binenta sa akin. Binigyan niya kasi ako ng malaking discount para daw makabili ako ng marami. Ang gaganda ng mga to, Justin. Mukhang bagay talaga sa baby ko. Ako mismo pumili ng mga yan. Sobrang excited ko nga kanina habang pumipili ako eh. Ang gaganda nga talaga ng mga to. Nagustuhan mo ba? Oo naman, syempre. Lahat to, bagay na bagay kay baby. Ang totoo, nahihiya na nga ako sa'yo, Justin eh. Bakit ka naman mahihiya? Alam mo naman na napamahal na sa akin ng baby mo. Kaya ginagawa ko to kasi importante siya sa akin. Importante kayong dalawa sa akin ng baby mo. Ayun na nga. Masyado mo nang inaakong responsibilidad sa amin ng anak ko kahit hindi mo naman kailangang gawin yun. Magkaibigan tayong dalawa kaya hindi ka na iba sa akin. Parte na kayo ni baby ng buhay at pamilya ko. Pero sobra-sobra na tong ginagawa mo para sa akin. Minsan, hindi na kinakaya ng konsensya ko na tanggapin yung bagay at effort na binibigay mo sa amin, Justin eh. Kasi alam naman natin ang totoo. Hindi mo kami pamilya ng anak ko. Teka, Lena. Ano ba yung mga sinasabi mo? Justin, sorry. Sandali. Bakit meron dalawang malaking bag dyan sa tabi ng kama? Mga gamit niyo ba ni baby yung nasa loob ng mga bag na yan, Lena? Ano, Lena? Bakit hindi mo sinasagot yung tanong ko? Ano ba talagang problema? Bakit bigla ka nalang nag-impake? Aalis na ako, Justin. Aalis na kami ng anak ko. Ano? Salamat sa lahat pero kailangan na naming umalis, Justin. Kailangan na naming umalis dito sa apartment mo. Pero bakit nga? Ano bang nangyari at bigla ka nalang nagdesisyon ng ganyan? Ginagawa ko lang kung ano yung alam kong tamang gawin. Okay, ganito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Papayagan kitang umalis kung sasabihin mo na babalik ka na sa pamilya mo sa probinsya. Kung doon kayo pupunta ng baby mo, papayag ako, walang problema. Kung gusto mo nga, ako pa mismo maghahatid sa inyong dalawa ron. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Siguro tama yung hinala ko, no? Siguro tama yung iniisip ko na babalik ka lang naman dun sa walang kwentang Jojo na yun. No? Tama ako, no? Nagpunta kasi siya dito kahapon habang nasa trabaho ka at humingi siya ng sorry sa akin. At pinatawad mo naman agad siya. Pagkatapos ng lahat ng masasamang bagay na ginawa niya sa'yo? Lena, pinabayaan ka ni Jojo. Nasaan ba siya nung oras na nanganak ka? Sino bang kasama mo nung unang beses na mahawakan mo yung baby mo?
Hindi ako nanunumbat, pero sana naman maisip mo na kahit kailan hindi siya naging mabuting tatay para sa baby mo. Nagbago na si Jojo at naniniwala ako sa kanya. Alam ko na mahal niya kami ng baby ko. Yan din ang sinabi mo dati. Tsaka alam mo, sa totoo lang, nakita ko na lahat to. Nangyari na lahat to eh. Yung bigla ka nalang aalis dito para lang bumalik sa walang kwentang Jojo na yun. Lena, kailan ka ba maaawa sa sarili mo? Ha? Ilang beses ka na niyang sinaktan, pero balik ka pa rin ang balik sa kanya. Mahal ko si Jojo at mahal niya rin ako. Pero mahal din kita. Mahal kita, Lena. At kahit kailan, wala akong ibang ginawa kundi ang iparamdam sa iyo yung pagmamahal ko. Pero anong ginagawa mo? Paulit-ulit mo sinasaktan yung sarili mo. Nandito naman ako. Nandito ako para sa inyo ng anak mo. Naging mabuti naman ako sa kanya, di ba? Nakita mo yun. Ginawa ko ang lahat para maibigay yung pangangailangan ng baby mo. At kaya ko mas patunayan pa yung pagmamahal ko sa... Justin, tama na. Alam ko naman yung tungkol sa nararamdaman mo para sa akin sa simula pa lang eh. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa'yo. At sorry. Sorry kung kahit kailan hindi ko kayang suklian yun. Bakit hindi mo muna subukan? Subukan mo na mahalin ako, Lena. Subukan mo lang. Dahil alam ko na kahit kailan hindi ko magagawa yun. Hindi ko magagawa na mahalin ka kasi si Jojo lang ang mahal ko. Kaya aalis na kami ni baby. Papalik na kami sa kanya. Sa tunay na tatay ng baby ko. Lena, please. Pagbigyan mo naman ako. Subukan mo lang na mahalin ako. Huwag ka na munang umalis dito. Kaya ko kayong alagaan ng anak mo. Kaya ko magpakatatay at gagawin ko ang lahat para sa... Tama na, Justin. Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa akin, pero hanggang pagkakaibigan lang talagang kaya kong ibigay sa'yo. Sorry. At salamat sa lahat ng tulong na naibigay mo sa akin. Papadudot, yon ang unang pagkakataon na inamin ko kay Lena ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Naisip ko na oras na para malaman niya kung bakit ko nga ba ginagawa ang lahat ng yon para sa kanya. Bakit masyado ko nang ibinaba ang sarili ko para lamang matulungan sila ng anak niya. At ang akala ko ay kagaya ng sabi ng ibang tao ay luluwag ang pakiramdam mo oras na maipaalam mo at masabi ang totoong sinisigaw ng puso mo. Pero hindi yon ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Kailanman ay hindi gumaan ang nararamdaman ko. Mula nang aminin ko kay Lena ang pag-ibig na matagal ko nang tinatago para sa kanya. Dahil sa huli ay pinili niya pa rin na muli akong iwanan. At muling bumalik sa lalaking ilang ulit na siyang sinaktan. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung gaano kamartir si Lena para lang magawa niyang bumalik muli kay Jojo. Pero baka ayaw niya lang din na lumaki ang anak niya na magkahiwalay sila ni Jojo. Papa Dudut, hindi pa rin yon dahilan para tiisin lahat ni Lena ang lahat ng panloloko sa kanya ni Jojo. Handa naman akong tumayo bilang tatay ng baby niya kahit panghabang buhay pa. Tatanggapin ko ang lahat ng parte ng kanyang nakaraan. Ilang beses ko yon na sinabi, pinaalam at pinaramdam kay Lena. Kaya nga, ginasusan ko siya kasama ng anak niya. Alam ko na hindi ko dapat inuungkat dahil parang panunumbat na ang ginawa kong tulong na nagawa ko para sa kanya. Pero yun naman kasi talaga ang katotohanan. Noong mga oras na nahihirapan si Lena sa pagbubuntis niya ay ako ang kasama niya hanggang sa dumating ang espesyal na araw na isinilang na niya ang anak niya. Papa Dudut, na imagine ko na noon na para na kaming isang masayang pamilya ni Lena. Ako na ang kikilalaning tatay ng anak niya at magsasama na kami bilang isang pamilya.
Isang pangarap na hanggang imahinasyon na lamang pala dahil kailanman ay hindi ako kasama sa mga plano ni Lena. Nang araw na yon, ilang beses pa akong nagmakaawa sa kanya na huwag akong iwanan. Hindi lang dahil sa mahal ko siya kung hindi dahil mahal ko na rin ang anak niya. Pero walang napuntahan ang pagmamakaawa ko na yon at muli niyang pinili na iwanan ako na para bang hindi naging parte ng buhay niya. Papadudot, mas mahirap para sa akin ang pag-alis na yon ni Lena dahil nasanay na ako nakasama sila ng anak niya sa bahay ko. Nakabuo na ako ng mga plano at pangarap kasama silang dalawa. Pero sabi nga nila hindi kailanman natin dapat na pinipilit ang mga sarili natin sa taong hindi naman tayo gustong makasama. Kaya kahit napakahirap para sa akin ay pinilit kong tanggapin na kailanman ay hindi ako ang pipiliin ni Lena na mahalin at maging parte ng buhay niya. Papadudod doon ko na-realize na madalas talaga na natatalo ng puso ang isipan pagdating sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. Kahit gaano pa katama ang isip at kamali ang gustong gawin ng puso ay palagi pa rin nagwawagi ang huli. Kahit alam natin na masasaktan lang din tayo, palagi pa rin nating pinipili ang magmahal. Dahil sa bandang huli, ang mahalaga doon ay naging masaya tayo kahit sa maikling parte lamang ng kwento ng buhay natin. Dito na po nagtatapos ang sulat ko at sana'y nakapag-iwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay.